We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Nadiskubre ng alkalde ng Bakakay Albay ang kahon-kahong mga expired na gamot at biohazard materials sa tanggapan ng Rural Health Unit ng bayan. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kahon-kahon na expired na gamot at biohazard materials. Ito ang nadiskubre mismo ng alkalde ng Bakakay Albay sa kanyang surpresang pagbisita sa Rural Health Unit o RHU ng bayan. Sa estimate ng alkalde, halos aabuti ng milyon ang halaga ng naturang mga gamot na hindi na mapapakinabangan pa. Natanya ko, Dok, dito na tao sa iba. Tapos nakulang lang nga po ang mga tao, lalo na sa tuyang mga barangay. Ayon daw sa RHU officer na si Dr. Merly Beltran, karamihan sa mga na-expired na gamot ay mga non-essential drug at mga donasyon mula sa mga pribadong tao at grupo. Pero ayon sa alkalde, hindi sapat ang nasabing paliwanag. Sa kuya, medyo akong bali dito, gawa ng dakulo na ngaipo ang mga tao, mga kasaradayan na pwedeng may tabang. Kasi baga, kung sobrang sa tuyang banwa, ito sa ibang banwa. Dahil sa isyong ito, nagpatawag ng committee hearing ang Sangguniang Bayan para aksyonan ang nasabing issue at para hindi na maulit pa. Magkakaigwinin issue, pakusa na sa mga nag-expire na bulong, asin banduman sa proper disposal kan mga nagamit ng bulong. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang RHU, pero hindi humarap sa kamera para sa panayam si Dr. Beltran. Sa halip, ipinakita mismo nito sa news team ang nakatambak na mga kahon ng biohazard materials. Ayon sa kanya, karamihan daw sa mga expired na gamot ay hindi raw angkop sa mga taong nagpapakonsulta sa kanila. Galing daw ang mga ito sa mga pribadong tao, habang ang iba mula sa Department of Health. Sa ngayon, isang Memorandum of Agreement na lamang daw ang hinihintay na malagdaan sa pagitan ng RHU at isang pribadong waste disposal area sa bayan ng Daraga Albay para sa gagawing disposal sa naturang mga gamot at biohazard materials. Bukas din daw ang RHU na humarap sa isang committee hearing ng Sangguniang Bayan para ibigay ang panig nito. Samantala, desidido naman ng LGU na panagutin ang sinumang mapapatunayang may kapabayaan sa naturang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 40 hektarya ng taniman ng sibuyas sa Bungabo, Nueva Ecija ang apektado ng pag-atake ng harabas o army worm. Halos wala na raw maaning sibuyas ang mga magsasaka. Base sa listahan ng Municipal Agriculture Office, nasa 6.90 hectares ang totally damaged sa Barangay Cruz at Pesa, habang 34.30 hectares naman ang partially damaged sa mga barangay ng Pesa, Cruz, San Roque, Antipolo, Makabaklay, Tugatog at Kaingin. Kaya raw tumutulong na sa mga apektadong magsasaka ang Department of Agriculture at lokal na pamahalaan. Nagtagisa ng galing ang 28 contingents sa isinagawang sinulog sa Dakbayan at sinulog sa lalawigan sa Cebu. Ang detalye sa ulat ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Viva Señor Santo Niño! Viva el Señor!
Napuno ng mga banderitas pati ng mga sinulog dancers na may makukulay na mga costumes ang ilan sa mga kalsada rito sa Cebu City. Ito'y kaugnay sa back-to-back sinulog performance ng mga contingent sa sinulog sa Dakbayan at sinulog sa Lalawigan itong weekend. May 12 contingents ng mga bata na sa elementarya at high school ang lumahok sa sinulog sa Dakbayan ngayong taon na ginanap nitong Sabado, January 13. Nire-represent nila ang kani-kanilang barangay sa lungsod ng Cebu. Samantalang, 16 na dancing contingents mula sa iba't ibang lungsod at bayan sa lalawigan ng Cebu ang nagpakitang gila sa sinulog sa lalawigan na isinagawa kahapon, January 14. Sa mga lumahok, pinili ni Cebu Governor Gwen Garcia na sumayaw kasama ang guest performers mula sa bayan ng Minglanilla, Cebu na bantog sa kanilang taunang Kabanhawan Festival. Sa 2 araw na performance, pansin na puno ang Cebu City Sports Center sa mga taong gustong masaksihan ang tagisan ng galing ng mga contingent. Para mapanatili naman ang kaayusan, makikita ang pinaigting na presensya ng kapulisan, militar, BFP at iba pang force multiplier sa kalsada. May isang bus na ginagawang mobile detention cell o holding area ng mga lumabag sa ordinansa, tulad ng pagtatapon ng basura kung saan-saan. Patikim pa lang ito sa performance na mangyayari sa January 21 kung saan gaganapin ang sinulog Grand Mardi Gras na lalahukan hindi lang ng local contingents kundi pati na rin performers sa iba't ibang probinsya maging sa labas ng bansa. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagdiriwang ngayon sa Davao City ang kapistahan ni Senyor Santo Niño ng The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated. Kanina palang madaling araw, dagsana ang mga deboto. Alamin natin ang update ng balitang ito sa live report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Sara, patuloy ang pagdating ng mga deboto upang dumalo sa ika-56 na anibersaryo ng The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated dito sa Davao City. Bago pa man mag-alas 4:30 ng madaling araw, napagbubukas ng The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated sa Matina, Davao City. Mahaba na ang pila ng mga deboto ni Senyor Santo Niño na nais makapasok sa shrine compound. Bit-bit ng mga deboto ang kanilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Mula sa pwesto nito, ibinaba at inilipat sa karo ang imahe ni Senyor Santo Niño para sa prosesyon palibot sa shrine compound. Sa presentasyon, isinayaw naman ng mga deboto ang kanilang mga dalang imahen. Ayon sa mga deboto, napatunayan na daw nila ang pagkamilagroso ni Santo Niño, kaya't patuloy ang kanilang debosyon. Kagaya ng nakagawian, bawat oras ay may isasagawang misa mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mamaya. Pangungunahan ang huling misa ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sa tuwing 15 ng Enero ang pista dito sa shrine bilang pagunita sa enthronement rites sa imahen ng Child Jesus of Prague noong 1968. Sara, mahigpit din ang ipinapatupad na seguridad dito sa loob at labas ng shrine compound at inaasahang mamayang hapon ay mas marami pang mga deboto ang pupunta dito. Sara. Maraming salamat at Viva Pit Senyor sa inyo dyan, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagsagawa din ngayong araw ng fluvial procession para sa kapistahan ng Senyor Santo Niño sa Barangay Bula sa General Santos City. At nandoon live si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby. Pit Senyor, mga kapuso, tuloy-tuloy ang saya dito sa General Santos City kung saan ipinagdiriwang ang 46th Santo Niño de Bula Fiesta na siyang pinakamalaking patronal fiesta dito sa lungsod. Taon-taon, libo-libong mga deboto ang nakikiisa o nakikilahok sa kapistahang ito. Dagsa ang mga deboto sa misa kanina sa Santo Niño de Bula Parish kung saan marami sa mga deboto ay bit-bit pa ang kani-kanilang imahe ng Santo Niño. Pagkatapos ng misa, isinakay na sa amphibian si Santo Niño at inihatid ito sa mother boat. Mula sa Barangay Dadrangga South, nagtungo ang mga lumahok sa fluvial procession sa fishport sa Barangay Tambler at dumiretso na sa Queen Tuna Park. Daan-daang fishing boat ang nakilahok sa fluvial procession. Kung dati ay mga maliliit na bangka
bangka lamang ang nakikilahok, ngayon ang malalaking fishing boat na ang nakikiisa sa pagdiriwang. Patunay raw ito na sa kabila ng mga hamon sa fishing industry, patuloy ang pag-unlad nito dahil sa pananampalataya at pagsusumikap ng mga mangingisda at mga residente. Samantala, mahigpit ang seguridad na ipinatupad sa fluvial procession saan nakatalaga ang mga kawani ng Coast Guard District Southern Mindanao. May kapulisan at kasundaluhan naman na nagbabantay sa inland parade. Natapos ito ng matiwasay ayon sa mga otoridad. Sara, sa ngayon na ibalik na sa Santo Niño de Bola Parish ang imahen ni Santo Niño. Maya-maya magsisimula na ang pinakahihintay ng mga deboto na sinulogdan. Samantala sa mga nais pang humabol at makisaya dito sa Santo Niño de Bola Fiesta, ihanda ang sarili sa mahaba-habang lakaran dahil hanggang sa boundary lang ng Barangay Bula, pinahihintulutan ang mga pampublikong sasakyan. Sara. Okay, maraming salamat at Viva Pit Senyor din sa inyo, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Iba't ibang tribo nalalahok sa highlights ng Dinagyang Festival 2024, may patikim ng performances sa opening salvo pa lang. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. By the authority vested in me, I hereby proclaim Dinagyang 2024 officially open. Dinagyang Fevers on sa City of Love. Ito ay matapos opisyal na buksan ang best tourism event sa bansa, ang Iloilo Dinagyang Festival 2024. Kaya naman, ang 8 tribo na nagpapasiklaban sa Dinagyang Tribes Competition hindi nagpahuli sa kanilang energetic at meaningful performances. Kabilang ang tribo Taga-Barrio, tribo Mandurriao, tribo Paghidaet, tribo Panay, tribo Salugnon, tribo Sigabong, tribo Ilonganon, at tribo Silak. Kita natin how prepared ang aton ng mga tribo. Sinakita natin galing ang blocking pa lang, pero do competition day na. So we are really happy sa pagpanghanda sa aton mga tribo. Ang 7 tribo sa Dinagyang Illumination at 5 tribo sa Sadsad sa Calle Real hataw din sa kanilang performances. Kahit na hindi bahagi ng aktwal na kompetisyon ng opening salvo, makikitang best performance pa rin ang ipinamalas ng bawat competing tribe ayon sa IFFI. Dumagdag din sa sigla at ganda ng opening salvo ang mga kandidata ng Miss Iloilo 2024 na pumarada. Ayon naman sa Iloilo City Police Office, nakalatag na ang seguridad sa Dinagyang Festival 2024 at nakahanda na ang i-deploy ng mga pulis at iba pang otoridad sa mga judging areas ng kompetisyon. May mga conduct of frisking kita sa mga sectors naton and in preparation sa aton ginaobra during Dinagyang. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan ngayong linggo. Ayon sa isang oil industry source, may price hike na 80 centavos hanggang 1 peso ang kada litro ng diesel, habang sa gasolina nasa 20 hanggang 40 centavos ang itataas sa bawat litro. Posible rin ang 90 centavos per liter na price hike sa gas o kerosene. Ipatutupad ito bukas January 16. Ayon sa DOLE, malaking factor dito ang pag-agaw sa isang commercial ship sa Red Sea na may malaking epekto sa supply chain, kabilang na ang mga produktong petrolyo. Ito ang inyong Regional TV News. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Tingloy, Batangas. Nakaalerto si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Pumalaot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas para i-retrieve ang bangkay ng isang lalaki sa katubigang bahagi ng Barangay Gamao, Tingloy, Batangas. Naaagnas na ang katawan ng lalaki na tinatayang 3 araw nang nagpapalutang-lutang sa dagat. Nadiskubre yan ng isang naglalayag na barko na biyaheng Batangas paabra de Ilog sa Occidental Mindoro. In-inform na rin lahat ng mga substation under sa EOR ng Province of Batangas na mag-conduct na rin ang information related sa same incident. Naka-orange na pang itaas ang lalaki, green na shorts at tinatayang nasa 25 hanggang 30 taong gulang ang natagpo ang bangkay. Isinailalim na sa autopsy ng SOCO ang bangkay. Upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ang result ng autopsy is 7 days pa, sir. Panawagan ng PCG Batangas na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan kung may nawawala silang miyembro ng pamilya. Bukas ang kanilang tanggapan sa anumang impormasyong makakatulong sa kaso. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV ang modus ng lalaking ito nang pasukin at pagnakawan nito ang isang establishmento sa Bacolod City. Pinatay pa nito ang ilaw sa pag-aakalang hindi mabibidyuhan ang gagawing pagnanakaw. Pero mas naging klaro pa ang kuha ng CCTV hanggang sa nakapasok na sa loob ang sospek at natangay nito ang 50,000 pesos cash at mahigit 35,000 na halaga ng sigarilyo. Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng magnanakaw, maging ang 2 umanong lookout nito. Napansin rin ng otoridad na hindi nahirapan na makapasok sa loob ng establishmento ang sospek kahit nakakandado ito. Kung makita natin sir ang roll up, wala agad gin buksan, kundi gin pa-slide lang pakilid para makakreate siya sang opening. Amo na yang modus. Tukoy na ng pulisya ang mga sospek sa pagbatay sa opisyal ng Lapu-Lapu City Public Market. Ayon sa Lapu-Lapu City Police Office, nasa kanilang kustodiya na ang 3 katao na sospek sa pagpaslang kay Christopher Ceniza. Si Ceniza na opisyal ng Lapu-Lapu City Market ang pinagbabaril habang nagpapatupad ng bagong rental rate ng nasabing pamilihan nitong January 2. Ayon sa spokesperson ng LLCPO na si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nasa kanilang kustodiya na ang gunman, driver ng motorsiklo at ang umano'y inutusan ng mastermind na patayin ang biktima. Dagdag ng opisyal na hawak na rin nila ang extrajudicial ng 3 sospek kung saan tinumbok nila ang umano'y mastermind. Subalit hindi muna ibinulgar ng pulisya ang impormasyon ukol sa utak ng krimen dahil sa nagpapatuloy nilang investigasyon. Ang gulo sa trabaho ang motibo sa krimen. Yes sir, dito kita na nisod ang atong investigasyon sir. O dito sa pagsaysay nila sa unsay sinugdanan hangtod sa ma-execute ang ilang planong pagpatay. Nasabat naman ng otoridad sa Batangas ang mahigit sa 1.6 million pesos na halaga ng mga umano'y pekeng sigarilyo. 2 kataong arestado. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Namin sa pagbebenta. Arestado ng mga operatiba ng CIDG Batangas ang 2 lalaking ito sa isang bakanteng lote sa Rosario, Batangas matapos mahulihan ang mga umano'y illegal na sigarilyo na ready for delivery na sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ayon sa CIDG, isang complainant mula sa isang kumpanya ng paggawaan ng sigarilyo ang dumulog sa kanilang himpilan upang i-report ang pamimeke at pagbebenta ng mga sigarilyo ng mga nahuling suspect. Agad nagsagawa ng surveillance at validation ang otoridad sa lugar. Inantay po natin na lumapag yung products dito sa probinsya ng Batangas. So nung meron na pong mga produkto ay kinasa na po natin itong entrapment operation. Nasamsam ng otoridad ang kahon-kahong mga sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 1.6 million pesos. Ayon pa sa CIDG Batangas, ang mga iligal na produkto ay naibebenta ng mga suspect sa ika-4 na distrito ng Batangas. Inaalam pa rin sa ngayon kung gaano nakatagal ang operasyon ng mga suspect. Tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang mga suspect, ngunit ayon sa isang nahuli, nadamay lang siya sa pangyayari. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang nagrereklamong kumpanya ng sigarilyo. Paalala naman ng otoridad sa publiko, maging alerto po tayo sa mga produktong illegal na ating mga nabibili dahil hindi lang po ito nakakaapekto sa ating ekonomiya. Bukod sa alam na po natin ng mga delikadong epekto ng paninigarilyo, ma'am, is hindi natin alam kung paano po ito na manufacture. Baka may additional chemicals, dangerous chemicals na naka-add po dito.
Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Stool samples mula sa 10 diarrhea patients sa Baguio General Hospital nagpositibo sa norovirus at sapovirus. Bilang ng mga naitatalang kaso ng diarrhea, bumaba sa nakalipas na 5 araw ayon sa Baguio City LGU. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Lumabas na ang resulta sa isinagawang virological testing ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa 10 stool samples mula sa pasyente dinala sa Baguio General Hospital. Lumalabas na positibo sa norovirus at sapovirus ang 10 stool samples. 5 dito ay positibo sa norovirus, 3 naman ay sapovirus, habang ang 2 ay parehong positibo sa norovirus at sapovirus. Itinuturing na common cause ng acute gastroenteritis ang parehong virus na karaniwang tinatawag na stomach flu. Ito yung tinatawag natin na stomach flu or intestinal flu that we call it. But they are not actually flu. But we always experience them, especially during the cold season. And the transmission could be possibly from contaminated food and water. And they can be transmitted through direct contact also. Sa ngayon, 10 stool samples pa lang ang nasusuri ng RITM. Kasabay nito, patuloy pa rin ang testing sa water samples na nakukuha sa mga establishmento, kabahayan at water sources sa syudad. Samantala, pansamantalang isinara ang mga establishmento nagpositibo sa E. coli at coliform organism. Sasailalim muli sa water testing ang mga establishmento. Sakaling magnegatibo na sa anumang bakterya, ay maaari na muli silang magbalik operasyon. And again, we have to repeat the bacteriological exam of all of the 10 water delivery companies. Paglilinaw ng LGU at CHSO na bagamat may mga resulta ng lumalabas, hindi pa rin tapos ang investigasyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw at tukoy ang pinakadahilan ng AG outbreak sa syudad. Kasunod ng mga resultang lumalabas sa isinasagawang testing at investigasyon ng syudad, patuloy naman ang pagbaba sa diarrhea cases sa nakalipas na mga araw. And the good news is there is a dramatic decrease in the number of patients afflicted with diarrhea. Patuloy naman ang panawagan ng Health Authority at LGU sa publiko na pakuluan ang tubig na iinumin o di kaya uminom ng purified water. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, the Philippine Living Heritage Initiative layong panatilihing buhay ang Filipino culture sa mga batang lumaki sa ibang bansa. Narito ang report. Mga kabataang Pinoy na lumaki sa ibang bansa pero napapanatili ang puso at isipang makabayan. Ito ang target ng the Philippine Living Heritage Initiative, isang non-profit organization na nakabase sa Boston, United States. Ayon sa CEO at co-founder nito na si Myrish Kadapan Antonio, kanilang misyon ang pagyamanin ang kulturang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ang aming adhikain or mission is to deepen Filipino identity and build thriving global communities through information and more knowledge on our history and our rich living heritage. Mga kabataan na edad 14 hanggang 18 na may tugong Pinoy ang target ng Filipino Youth Leadership Program. Bukod sa mga online sessions, may pagkakataon silang magkaroon ng immersion o aktual na pagbisita sa iba't ibang heritage sites sa Pilipinas, gaya ng na-experience nila Riley, Jill at Xavier. The first main place we visited, we were in Intramuros near Manila, and we visited Casa Manila. We learned about the early Spanish influence during colonization. One place we went in when we were in Manila was Emilio Aguinaldo's house. I thought that was one of my favorites because we actually saw the place where it declared independence and waved the flag, and I thought that was really cool. I think for me, I really liked going to Masungi, where you could just really see all the nature and kind of be more in touch with what's
outside the big city. Naniniwala ang The Philippine Living Heritage Initiative na makakatulong ang programa para sila ay maging mabuting tao at mahusay na global leaders sa hinaharap. The program can make themselves stronger leaders at parang get to know themselves better as Filipinos and at the same time gain friends all over the world. Pwedeng bisitahin ang kanilang website www.philippinelivingHeritage.org sa mga aplikante o mga gustong matuto tungkol sa Filipino heritage and culture. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aabot sa 70 sasakyang pandagat ang nagpa-register na para makalahok sa fluvial procession sa Cebu City ngayong Sabado, January 20. Ayon sa Philippine Coast Guard, hanggang ngayong Wednesday, January 17 ang deadline sa pagpaparehistro. Walang ibibigay na extension. Ito'y upang masiguro na matututukan ng PCG ang pagsunod ng mga lalahok sa mga rekisito sa fluvial procession. Nakalatag na rin ang lahat ng koordinasyon sa iba't ibang grupo at stakeholders para masigurong magiging mapayapa ang taunang prosesyon sa dagat. Magpapatupad din ng maximum deployment ng tauhan ang Coast Guard para matutukan ang aktibidad na gaganapin na nitong Sabado ng umaga. Nasa 2,000 residente at turista ang nakisaya sa Boracay Santo Niño celebration ngayong taon. Mahigit 30 tribo nagpamalas ng galing sa pagsasayaw at pagtugtog ng mga instrumento sa ginanap na sadsad sa isla. Naging makulay, masaya at puno ng sigla ang pagdiriwang ng Boracay Santo Niño 2024 sa Malay Aklan nitong weekend. Ayon sa Malay Police, tinatayang nasa 2,000 residente at turista ang nag-abang sa isla para mapanood ang performances ng mga tribo na naglaban-laban sa ilalim ng 3 kategorya na balikati, tribal at modern categories. Ang bawat grupo nagpamalas ng galing sa pagsasayaw habang nagpapatugtog ng mga tambol at lira. Ang mga deboto naman na dala ang imahe ni Senyor Santo Niño ay masaya ding nakilahok. Maliban sa sadsad, idinaos ang isang misa sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish at sinundan ito ng fluvial parade kung saan inilibot ang imahe ni Senyor Santo Niño sa buong isla. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais namin pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.